Dumami pa ang bilang ng mga namatay sa Batangas sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Sa Taal Lake, patay na natagpuan ng isang rescuer ang sarili niyang ama. Ang masaklap, 6 pagkaanak ng rescuer ang nawawala. Live mula sa Balete, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang paghanap sa iba pang nawawala? Jester, magdamagan na nga yung pagsisid ng mga rescuer dito sa Taal Lake sa bahagi ng Balete sa Batangas para mahanap yung 6 pa sa ating mga kapatid na natabunan ng landslide at inanod nga dito sa Taal Lake noong kasagsagan nitong Bagyong Christine. Minomonitor na rin yung mga karatig na lugar nitong bayan sa pamamag-asa na mahahanap na roon yung 6 pa nating mga kapatid. Lumobo na ang katawan ng 84 anyos na si Simplesio Mendoza nang matagpuan sa Taal Lake sa bahagi ng Balete, Batangas kaninang umaga. Mismo ang anak niyang rescuer na si Edwin ang nakakita sa lumulutang na bangkay sa lawa. Nakataob po siya sa tubig. Wala nang buhok ito, wala nang saplot ng kanya. Basta nakita ko lang na natanawan ko siya. Presensya ko agad na siya yun, kilala ko na siya. Bukod sa kanyang ama, pinaghahanap pa rin sa lawa ang 3 kapatid at 3 pamangkin ni Edwin. Nasa iisang bahay sa Sitio Siatin ang kanyang pamilya nang mag-landslide at dumiretso ang putik sa lawa sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Natrap na agad sila sa loob. Ikutan sila sa loob, hindi sila makalabas. Nung bumigay po ang bahay, patay na po sila lahat. Ang kapatid ni Edwin, napahagulgol na lang nang makita ang bangkay ng ama. Nakausap niya parawang pamangkin bago lumakas ang ulan at sinabing sila'y lilikas na, pero lumipas ang maghapon, hindi na raw matawagan ng pamangkin. Kaya nung pinasundan po, doon po nalaman na wala na po yung bahay namin, tas wala akong makita sa kanila kahit isa. Itinuturing na danger zone o lugar na bawal tirahan ang Sitio Siatin. 2012, nagsimulang palikasin ang mga residente sa lugar, pero nasa 200 pamilya pa ang nakatira rito. Actually, meron na nga tayong hinanda sa kanilang babahay. Talaga lang ayaw pa nilang iwanan ng lugar dahil naghahanap buhay sila doon. Nakakapanguli sila ng mga iyungin, tawilis, na nandun ang kabuhayan talaga. Higit 400 residente ang kasalukuyang paning nanunuluyan sa evacuation center sa Barangay Look. Ang ilog sa lugar naging catch basin ng basura at mga troso. Nagpalutang-lutang din ang mga patay na hayop gaya ng baboy. Sa bayan naman ng Talisay, nakuha ang 2 pang bangkay ng bata na natabunan ng lupa. Isa riyan ang 14 anyos na anak ni Kervin. Sa punerarya, bit-bit niya ang biniling damit pamburol ng panganay na anak. Kasi kung makita ko man siya ng wala na, mas gusto ko pa yun. Kasi magtatagal, tapos hindi ko makikita yung anak ko. Mas masakit yun sa akin. Sa kabuuan, 20 residente ng Barangay Sampaloc ang namatay dahil sa landslide. Jester, sa latest tally ng Batangas Rescue, umakyat na sa 57 yung namatay sa buong probinsya at 18 naman yung hinahanap pa. At kaninang hapon lang ay nagkaroon nga ng press conference doon sa Batangas City itong PDRMO at sinabi nila na parang nahihirapan isa sa mga challenge dito nga sa paghahanap sa Balete ay yung kawalan ng mga diver. Pero pinasinungalingan yan agad nitong LGU ng Balete dahil simula nung day 1, 3 days ago, ay may 100 tao na raw yung nandoon nga sa may ground zero o doon sa site kung saan hinahanap itong 6 nating kapatid na nawawala pa. Yes, sir. Nag-uulat mula sa Balete, Batangas. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.